Ito naman yung part 2. Tingnan natin ulit. Unit price analysis. Almost 11,720 per piece. So what I did was to get in touch with a similar a supplier na accredited din ng DPWH. Bigyan mo nga ako ng kwan. Bigyan mo nga ako ng bigyan mo nga ako ng quotation. Quote mo nga kami, bibili kami. By the way, bigyan mo muna ako ng accreditation papers. Nakita ko, pirmado mismo ni Secretary Gunoan, accreditation. Okay, sige, bigyan mo ako quotation. Bigyan niya ako quotation. Malabas pa na ako 1,350 plus 700 na installation plus 246 na tax. Sabi ko, ang mahal-mahal naman installation mo. Hindi pa sandali lang yan. Sino ba nag-install? Kami rin. Magkano talaga installation? 200 lang. Bakit ginawa mong 700? Yung 500 for the boys. Kasi hindi sila binibigyan ng mga politiko. So sabi, kaya pala, laki-laki ng porsyento nila. Tapos ganun din yung mga, so 11,720 minus 1,800. So can you just imagine, di ba? 9,900 pa lang bawat piraso ang markup. So ilang million pieces ang binili dito sa buong bansa. Millions and millions of pieces. Tsaka yung ano pa rin ho pala, yung mga barriers, pati yung pinagkakitaan. Yeah, yung barriers naman, actually kami yung unang-unang pinuntahan ng mga Koreano sa amin Kaya nagkaroon kami ng proof of concept doon. Kaya naglagay kami doon wala kami binabayaran doon. Tapos biglang naging dumami na. Nagtataka ako, bakit dumami na? Tapos only to find out na magkano. Nagulat ako, kumuha ko ng detailed unit price analysis. Tama-tama, meron nag-offer sa akin na detailed unit price analysis. Sabi niya, sir, kung makakakuha ka ng pondo sa taas, 6% sa'yo. Paano ba hatian? Sir, 28% yung ibabalik natin sa taas. 6% sir sa DPWH, 6% sir sa'yo. Ganun ba? Sabi ko, ilan sir? Pwede, ito sir, yung may pro forma na sir dito, pirmahan mo na lang sa akin. Kami na sir maglalakad lahat. Kami na naman nag-install. Ganun ba? Okay, sige. Ginawa ko, kinuna ko pa ng picture. Nilagay ko yung pako para merong ebidensya. Tapos dinala yung mga rollers sa opisina. Sabi niya, galing ba ito sa Korea? Hindi na sir, sa China namin binibili. Ganun ba? Bigyan mo nga ako kasi tiwala sila sa akin. Bigyan mo ako ng detailed unit price analysis. Binigyan naman niya ako. Nakita ko na 121,330 ang dupa. Sabi ko sa kanya, magkano ang presyo nito? Sir, ganito na lang. Pag ikaw sir magpopondo, 40% sa iyo. O 40% sa akin. Mga 50,000 yun. Paano kung sabihin ko sa inyo na bawal dito yan? So, babawasan mo. Tatanggalan mo ng 50,000, magiging 70,000 na lang yan. Sir, hindi ko pa pwedeng gawin. Bakit? Sir, established cost na yan Papagalitan sa rawan ng DPWH. Ganon. Sabi ko, magkano ba talaga ang mo dyan? Ang puhunan mo dyan? 30,000? Hindi, sir. Mas mataas pa. 35,000. Mga bandang ganun, sir. 35,000. Okay, sige. Sabi ko, titingnan ko. Tapos, nagawa kami ng market survey. Nagtingin kami sa internet. Lumalabas na yung cost lang noon, mga $255. 121,000 pesos per meter pala. Per meter. Tinignan namin, $255 ang pinakamahal noon per meter. Sabihin natin, 300 plus the tax plus logistics. Sabihin na lang natin mga 20,000. O maski nasabihin na natin 25,000 per meter. My God, is that issue na? Isipin mo yung markup niya, 121,330. Tapos ang masama pa, di ba dapat nilalagay lang yung sukurbada? Para at least protektado kasi dangerous curve nawalan ng control. Alam mo sa Marcos Highway, pati diretso nilagyan. Pati sa Nagilian Road nilagyan. Pati diretso nilagyan. Hindi pa nagsawa na nilagyan sa nilagyan din sa kabila. Diretso. Kaya nakakainsulto Para mas marami ko sila makukurakot. Precisely. At nakakainsulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi ang mga Pilipino dyan. Parang ganun nakakainsulto naman kayo. Mayor, tapos just to jump lang po. Sa construction, ganun din ng mga proyekto. Ganun din. Mayor, kayo rin po yung nagsabi na kung pie chart yung budget para sa isang
proyekto ng gobyerno, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, Bawas na dun yung kasi average kasi lumalabas ng mga 40 to 45, di ba? Opo. Pero wala pa yung profit ng contractor. 40 to 45. So, Okay. tanggalin mo yung profit ng contractor. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%. 30% na maiwan. Okay. Yun yung 30% na gagamitin niya. So, ang tanong ko sa kanya, how will you be able to execute it? Mhm. Diba? Paano ma-ensure na quality yan? Sir, hindi sir. Pipilitan kaming mag-substandard. Kaya Paano walang kami- bakal yung mga nakikitang proyekto. Yes. Kaya po yung semento napakanipis. Yes, ganun. Then pati yung asphalt overlay, mga roadside opening, road opening. Mhm. Ganun, yung mga paborito nila lahat na kalamitan nasa ilalim yung talaga magme-measure ka sa ilalim ng lupa. Mayor, kung i-reduce lang po natin in simpler terms, sa bawat 100 piso nagagastusin para sa proyekto ng gobyerno pala, Yeah. 30 pesos lang ang napunta sa construction, Sa construction. sa execution ng proyekto. Yeah. 8% sa tax. So, meron na The insurance is 7%, BAT is 7% and 1% So, is bond. So, 60% halos kinurakot po lahat yon. Ganun po katindi yung problema. Wow. At conforme pa yan sa project. Sa rock netting, ang laki ng markup eh. Kaya nga, kaya nila na sila na yung kinuha nila yung 40%. Sila pa yung contractor. Sila pa Dahil- yung supplier. Oo, dahil minsan yung sabi nila yung contractor, congressman na rin ngayon. Syempre. Kasi, mas masarap na rin. Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Taas. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Merong iba sa kanila more In than a year po yun, no? every year. Wow. Anhin nila yung perang Hindi, yun. hindi millions are dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, itong mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kwarto Kasi na. hindi mag-cash yan. Ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3, 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, ko-convert nila into a room vault. So, Mayor, pag lumabas tayo at dumaan sa kalsada, meron kaya doon pong hindi pinagkakitaan ng mga kurakot? Halos lahat, basta public works, halos lahat makikita mo. Kalsada, barrier, Tuwing dumadaan ka, kasi dumadaan ka sa barrier na yan, bilangin mo yan, hundreds of kilometers yan. Per kilometer, 1,000 yan. 1,000 times almost 90 to 100,000 per meter ang markup. Ang kickback. Di ba? So bilangin mo, o kaya yung cat's eye, bawat yan, 9,900, 9,900, 9,000. Iba pa yung solar lights. kayo po, you served in the police when it was still under the military. Buhay sundalo po kayo noon. Yes. And then you come face to face dito po sa ganitong mga pangungurakot. Ano pong naiisip nyo? Ano pong nararamdaman nyo? Masama loob mo because we are out in the field. Kita namin yung poverty. We've seen it. We've been there. We have visited villages na talagang hirap ang mga tao. Hanggang ngayon, di ba? Pupunta ka sa Ipcot, magkano lang kinikita ng mga vendors? 400 pesos, 300 pesos. Taxi driver, 600, 700. Jeepney drivers, ganun din. Tapos itong mga to, nagbabayad pa sila ng tax. Itong mga tao na to, isipin mo, walang binabayaran tax sa bawat ninakaw nila. Utang tayo ng utang. Bulsa na ng bulsa. Pumapalakpak kasi tuwing may utang eh. Kung utang tayo, pumapalakpak sila lalo. Kasi tuwan-tuwa sila, may ano naman kami. At ang masama nito, yung kanilang kasakiman, greed, wala kang gana. Tuloy. Walang, may joke pa nga dyan eh. Sarado po ang opisina, pero bukas po ang tanggapan.
bukas sa